Isang malaking game changer ang nangyayari sa West Philippine Sea. Hindi lang 3 bilyong infrastructure, hindi lang Typhoon missile system, kundi may hindi inaasahang development na ikagugulat ng China. At ngayon, bumabalik na ang ating mga mangingisda. Sa mga susunod na minuto, ibubunyag ko sa inyo kung paanong ang kombinasyon ng military power, international alliances, at infrastructure development ay nagpapanginig sa China. Plus, alamin kung bakit ang 2025 ang magiging turning point sa laban para sa ating karagatan. Pero bago tayo magpatuloy, what do you think? Ano ang pinakamalakas na weapon ng Pilipinas sa laban na ito? Ang missile systems, international allies, o ang tapang ng ating mga mangingisda? Comment your thoughts below. Mga kababayan, let's break down ang massive developments na nagaganap. Fresh from the source, mga ka-Pulse Point, tapos na ang panahon ng solo flight operations ng Philippine Navy. According to the Philippine Navy spokesperson mismo, Captain John Percy Alcos, naka-red alert na ang ating Navy sa bagong configuration ng naval power natin. Hindi na sila lalaban ng nag-iisa. Alam nyo ba na dati, solo flight ang mga naval ships natin? Parang mga lone wolf na nagpapatrol. Pero may massive problem ito. Limited lang ang area na kaya nilang i-cover. So ano ang ginawa ng Philippine Navy? Binuo nila ang tinatawag na Surface Action Groups, multiple warships na sabay-sabay na magpapatrol. Hindi lang yan, part ito ng mas malaking strategy na tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Unang bomba, infrastructure power. Lalong lumalawak ang pagkontrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Congressman Johnny Pimentel, we have 3 bilyong piso development projects, 1,650 milyong piso para sa Pag-asa Island Airport, 300 milyong piso para sa Shelter Port, at 1 bilyon at 800 milyong piso para sa Lawak Island Shelter Port. Kapansin-pansin na tila may mas malaking plano ang gobyerno. Mungkahi ni Pimentel, magtayo ng bagong naval forward operating bases. Alam nyo ba na ang Kalayaan Island Group ay hindi lamang tungkol sa lupa? May mga strategic na lugar tulad ng Ayungin Shoal, Balagtas Reef at Rizal Shoal na may mahalagang papel sa geopolitics ng rehiyon. Pero wait! May second bombshell pa. Isang malawakang simulation ng digmaan ang gaganapin ng Philippine Army. Sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, mula Marso 3 hanggang 12, magaganap ang isang malawakang pagsasanay na magpapakita ng land defense strategy ng bansa. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, ang pagsasanay na ito ay magsasama ng iba't ibang unit para sa isang pinagsamang operasyon. Isipin mo, 2 infantry, divisions at mga specialized enabler units ang makikilahok. Ang layunin? Subukan ang land defense concept na nakafocus kung paano talunin ang mga invading forces gamit ang kombinasyon ng iba't ibang warfighting functions. At heto pa, Revised Naval Cooperation Plan. Ipapakita natin ang pagiging handa ng Pilipinas hindi lang sa sariling depensa, kundi sa pakikipagtulungan sa mga international allies natin. The Naval Cooperation Plan includes strengthening alliances with Japan, US, Australia, at Canada. At hindi pa yan ang pinakamainit na balita. Ayon kay Commodore J. Tariela ng PCG, ang mga Filipino fishermen ay bumabalik na sa West Philippine Sea because they feel the strong support of President Marcos Jr. Oh, diba? Kahit papano may natutuwa sa ginagawa ni PBBM, taliwas sa sinasabi ng iba na wala namang nagawa. So ano ang say nyo?
Satisfied ba kayo sa pamumuno ni PBBM? The PCG is getting stronger. They're recruiting 4,000 new personnel and 5 new 97-meter vessels pa from Japan. Meanwhile, ang ating Coast Guard vessels, like BRP Gabriela Silang, ay patuloy sa paghahabol sa Chinese vessels, including their monster ship. Comment below. What's your message sa ating brave Coast Guard personnel at sa mga mangingisdang Pilipino? At para sa grand finale, mga kababayan, we are witnessing a historic transformation. As National Security Advisor Eduardo Año said, "This isn't about an arms race. This is about defending what's rightfully ours." Remember what Commodore Tariela emphasized. We need to make a stand for the world to understand that we really care for our country. Don't forget to like and subscribe.